Bago pa tumulo ang luha niya ay mabilis nang humakbang paakyat, kailangan niyang magpahinga muna gawa ng malayo-layong biyahe, bukas na bukas din ay aakyat na siya ng Ilocos para sa unang misyon, kinakailangan niyang patayin ang sariling katauhan para sa mapait na kahapon. Dahil sa pagod ay agad siyang nakatulog, pasado 8:00 na ng gabi nang magising siya dahil alam na rin ang kanyang sikmura, 12:00 noong nag-lunch siya sa isang fast food at burger at fries lang ang kinain niya. Nag-iinit-inat pa siya ng aktong papasukin na siya ni Manang Charing. Sinasabi ko na nga bang nakatulog ka hiha? Kanina pa ako kumakatok dyan sa labas, nakapagpahinga ka naman ba? Ang tanong nito. Opo Manang, magalang na tugon, sige na at nakahanda na ang hapunan, baka hindi na mainit sa tagal kong nakatok, tawang wika nito, napangiti siya rito, tila napansin nito ang pagkabalisa niya at ang lungkot sa kanyang mata. Naalala mo ba ang pamilya mo? Bungad nito, sila lang kasi ang nakakaalam sa kanilang lihim na pamilya. Isang tipid ng ngiti ang tinugon rito. Huwag kang mag-alala. Buwan-buwan kaming nagpupunta doon ni Mavic, maayos naman sila. Hindi po ba sila nagtatanong kung kanino galing ang binibigay nyo? Tanong rito. Abay magaling lumusat iyang pamangkin ko. Sabi ay may pilantropo na gusto silang tulungan. Noong pinatayo yung bungalow ayaw pa pero noong sinabi na ganoon nitong si Mavic ay pumayag rin, natatawang balita nito sa kanya. Salamat po, hay naku, baka mas lalong lumamig ang pagkain natin hiha. Paalala nito dahilan upang sumunod na siya, matapos silang kumain ay dumiretso siya sa balkonahe, tutal ay kagigising niya lamang, hindi siya agad dadalawin ng antok kaya sa balkonahe muna siya. Naruroon lamang siya at nakatanaw sa malayo nang maramdaman niya ang presensya sa likuran niya. Ate, tawag ni Mavic sa kanya, mas matanda siya rito ng 5 taon, sa totoo lang ay ito ang kaibigan ni Divina. Nilingon niya ito at nginitian, ngumiti rin ito bilang ganti. Kumusta ka ate? Tanong nito na tinatansya ang sasabihin nito. Okay lang ako, tipid na turan, mabuti naman kung ganoon ate, tipid din itong sagot. Handa ka, handa na ako, sabayang sambit nila sa kasabay ding natigil sabay tawanan, ay ano ba yan? Aniya ng makabawi, handa na ako, ito siguro ang kapalaran ko. Ang mabuhay sa katauhan ng iba para maipaghiganti ang aming kapihan, malungkot na saad. Naramdaman niya ang paggagap nito sa kanyang kamay, pero hindi naman siguro masama kung mas nanaisin mo na lamang hayaan ang lahat, hayaan mong ang Diyos na ang gumanti para sa inyo. Anito na hindi niya alam kung bakit nito nasasabi yon. Tumingin siya rito, desidido na ako Mavic, aniya saka muling humarap sa kawalan. Alam kong mabait ka ate, inaalipin ka lamang ng labis mong pagkamuhi, anito na kinatulo ng luha niya. Naaawa lamang ako sa mga magulang mo, mababait sila ate at nakatitiyak akong maging sila ay hindi sang-ayon rito, dagdag pa nito. Yumugyog ang kanyang balikat. Nangako rin siya sa mga taong nagligtas sa kanya, ipaghihigante niya ang kapihan ng mga ito, siguro nga ay hindi na nito maibabalik ang kanilang anak pero kahit sa ganitong paraan ay may ganti nila ito. Salamat Mavic pero kung naranasan mo ang aking naranasan siguro hindi mo rin yan masasabi, aniya kasabay ng mga luhang nag-uunahang maghulagpos sa kanyang mga mata. Siguro nga ate pero iniisip lamang kita, giit pa nito pero hindi na siya nakinig pa. Salamat Mavic, magpapahinga na ako, aniya saka pumanaog na. Kinaumagahan ay nagtungo na siya sa Ilocos, nagpaalam siya sa mag-anak, mga ilang araw ka ba doon hiha? Tanong pa ni Manang Charing. Hindi ko pa po alam Manang, depende kung gaano katagal ang gagawin ko roon, kayo na pong bahala sa bahay Mang Aldo, Mavic, mauuna na po ako sa inyo, aniya saka kumaway sa mga ito. Habang nasa daan ay iniisip na niya kung papaano makakapasok sa buhay ng isang Mr. Eugenio Diaz, napakagatlabi pa siya nang may magandang ideyang pumasok sa isipan niya, since undergraduate siya ng business management major in marketing, bakit hindi niya ituloy, tiyak magkukrus ang landas nila ng lalaki. Maya-maya ay sumingit sa isipan ang huling usapan nila ni Mildred. Muli siyang napangisi, mag-enjoy ka lang habang nasayo pa si Giovanni, aniya. Saka tinuon ang tingin sa daan, nang makarating ay agad siyang tumuloy sa isang fully furnished apartment, maganda ang ambience ng lugar kaya mas magugustuhan niyang tumira doon,
Natatanaw din kasi doon ang building na kanyang prospect. Matapos iayos ang gamit ay lumabas siya at gumala sa mga sikat na pasyalan roon. Simple lang ang suot at hindi naka-makeup para hindi siya makilala at pagkaguluhan. Ngunit tila nagsisi siya nang magawi siya sa Pamusong Park. Naalala ang mga masasayang sandali kapiling ang lalaking minahal niya ng labis, pagmamahalang pinaglaban ngunit sa isang trahedya nagtapos ang lahat. Ang masaklap pa ay nawala ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Napahaplos pa siya sa tiyan ng sandaling yun kaya bago pa siya tuluyang muling mapaiyak ay umiwas na siya sa lugar na yun. Mabilis na tinungo ang supermarket upang mamili ng ilang kakailanganin niya sa kanyang pansamantalang pagtira roon. Nasa supermarket siya ng isang pamilyar na mukha ang nakitang naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Kung sino swerte nga naman. Aniya nang makita kung sino ang lalaking papalapit sa kanya. Ang fiancé ni Chloe, si Raymond. Nang saktong nasa tapat niya ito ay bigla siyang lumiko para tuluyang bumangga rito. "Ops miss, sorry, did I hurt you?" Alalang turan nito. Nakasalampak siya sa sahig dahil sa lakas ng impact nila. Bigla pa nga ay nagsisi siya dahil masakit ang pangupo niya. Ouch! Arteng hinaing. Umupo na ito at inalalayan siya. "If you want, I'll gonna bring you to the hospital," yaya pa nito. Nakita niyang pagkakataon yun para makasama ito ng matagal at makakwentuhan. "That's better," sang-ayon niya. Mas lalo siyang napangiti ng matamis ng pangkuinsya nito. "My car was on the parking, a bit far," anito habang buhat-buhat siya nito. "The guy is hot and handsome, not bad for Chloe." Ganoon naman ang tipo nito, gaya ng ginawang pang-aagaw nito kay Sharon. "Hey miss," antad ng lalaking nakatitig na pala sa kanyang mukha. "Yes," hilalas na tugon, natawa ito. "I'm asking you, what's your name?" Anito sabay ngiti sa kanya. "Oh, I'm Divina," malambing na tugon. "Okay, ipapaupo na kita sa sasakyan ko. In 15 minutes ay nasa ospital na tayo." Kasabay ng pagtunog ng cellphone nito, umilaw iyon at nakita kung sino ang tumatawag. Palihim siyang napangiti nang ayaw sagutin iyon ng lalaki. "Sino iyong natawag? Girlfriend mo?" pagtatanong niya. "Hindi," anito na kinangiti niya ngunit agad na napalis nang muling magsalita ito. "Fiancé ko, si Chloe, we'll getting married soon," masayang wika nito. Iyon ay kung may kasalan pang mangyayari, kampanteng wika sabay dantay ng palad sa hita ng lalaki. Halos mawala sa linya ang sasakyang minamaneho nito sa kanyang ginawa, napangiti siya sa reaksyon ng lalaki. "Oh, natense ka naman masyado," aniya saka ngumiti. Napapantas na kuhang napalingon nito sa kanya, ngumiti siya ng matamis. Nang alalayan siya ng nurse ay nagpaalam na siya sa lalaki. "Thanks for driving me here, pwede ka nang umuwi baka hinahanap ka na ng fiancé mo," matamis pa ring ngiti rito. "Pero, I'm fine, no worries," aniya saka kumaway rito. Akala niya ay tatalikod na ito at babalik sa sasakyan nito ngunit humakbang ito papalapit sa kanya. "Can I have your number?" dinig na wika nito. Isang matamis na ngiti ang binigay. "Sure," aniya sabay abot sa tarhetang binunot sa bag. "Lalaki nga naman," aniya sa isipan. "Nabalian pa yata ako ng tadyang," aniya nang makirat talaga ang baywang niya sanhi ng pagkakabagsak sa sahig. Agad siyang nag-undergo ng x-ray upang malaman kung may nabaling buto. Mabuti na lamang at walang anumang masamang nangyari. Nabugbog lang daw ang laman sa bandang pang-upo gawa ng malakas na pagkakabagsak. Samantala, masayang-masaya si Mildred dahil natupad na rin ang matagal na pinapangarap, ang makasama ang asawa sa Canada. Nasa cruise ship sila at naglalayag mula Vancouver hanggang Toronto. Matapos ang Winnipeg adventure nila ay tutungo na sila sa Ontario kung saan niregalo pa iyon ng magulang nila. "Masaya ka ba Han?" masayang tanong kay Giovanni. "Oo naman Han," ngiting tugon ni Giovanni sa asawa sabay yakap rito. Nasa deck sila ng barko at nakapaganda ng mga lugar na nadadaanan. "I love you Han," ang malambing pang saad. Nang kumalas siya sa asawa ay bahagyang nalula si Giovanni kasabay ng tila pagtindi ng kirot sa ulo niya. "Aray," hiyaw niya habang hawak ng magkabilang palad ang ulo nito. "Han, anong nangyayari?" nahihintakutang tanong ni Mildred. "Nasaan ang gamot mo honey?"
aniya saka mabilis na hinanap sa dala nilang bag ang gamot nito. Buti na lamang at mabilis yung nakita kaya napainom niya ito agad. Kakaiba ang naramdaman ni Giovanni sa sandaling yun, nang lingunin ang babaeng kasama ay iba ang mukha nito. Hindi ito ang asawa niya, hanggang sa sumidhi ang sakit na nararamdaman. Matapos ipainom sa kanya ng babae ang ilang pirasong gamot ay kumalma na siya, naibsan na rin ang matinding sakit sa ulo niya. "Honey, are you okay?" Ang nag-aalalang mukha ng asawang si Mildred. Doon ay nabagabag siya sa nakita kanina. Namamalikmata lamang ba siya? Bakit ibang babae ang tila nakita sa balintataw kanina? "Hey honey, I'm asking you, are you alright?" Antag nito. Doon ay ngumiti na siya at niyakap ito. "Thanks honey, I'm fine now." Aniya saka kinintala ng halik sa noo ito. Ngumiti rin si Mildred bilang ganti saka niyakap ng mahigpit ang asawa. Masayang-masaya silang mag-asawa habang nakatanaw sa asul na tubig ng dagat na binabagtas ng cruise ship na iyon. "Thanks honey," ang malambing na wika ni Mildred. "You're always welcome hon," tugon sa paglalamang nito. "Padilim na kaya pumasok na tayo sa cabin natin. It's not safe daw maglagi rito," ani ni Giovanni. "Marami pa namang tao hon," angal pa ni Mildred dahil gusto pa niya romantic scene nila. Tila ba sila sina Rose at Jack ng Titanic? "It would be better kung sa silid na natin ituloy ang yakapan natin," bulong ni Giovanni na agad namang nakuha ang ibig sabihin ng asawa. "Ikaw Hanha, baka naman masundan na nito si Janica," nakangiting tukoy sa nag-iisang prinsesa nila. "Ayaw mo noon, may junior na tayo," tawang wika pa ni Giovanni. Sa silid nga ay hindi na napigilan ang pagsilid ng maiinit na sandali sa piling ng isa't isa, ang maalab na halik ni Giovanni na tumutupok sa damdaming lumulukob kay Mildred. "Oh honey," nahihibang na singhap ni Mildred sa mapang-aliping haplos at halik ng asawa. Tila sinisilaban si Giovanni ng sandaling yun hanggang sa tuluyang angkinin ng asawa, halos abot na niya ang kasukdulan nang biglang makita ang mukha ng asawa. Hindi ito si Mildred. Pinikit ang mata at muling dinilat ngunit ibang mukha ng babae ang nakikita niya. Iyon ang mukha ng babaeng palagi ang nakikita sa kanyang panaginip. "Nahihibang na ba ako?" maang natanong ni Giovanni sa sarili. Napayakap si Mildred sa kanya. Napansin siguro nitong napatigil siya at sa pagkakataong iyon ay malinaw na ang mukha ng asawa. Naguguluhan na siya. Bakit tila bumibilis ang pagkakakita ng babaeng noon ay sa panaginip niya lamang nakakasama? "Honey, are you okay?" yakap na tanong ni Mildred matapos siyang umalis sa ibabaw nito. Nakahilata siya at nakatingin lang sa kisame. "Honey, lately kasi may nakikita akong babae. Noong una kasi ay akala ko sa panaginip lang ngunit kalaunan ay tila nakikita ko na siya kahit saan." Hindi mapigil ang sabihin rito ang babaeng gumugulo sa kanya. "Anong hitsura ng babae hon?" nginig na tanong nito sa kanya. "Mga kasing tangkad mo siya honey, medyo bilugan ang katawan, mabilog din ang mukha na may dimple sa magkabilang pisngi. Mahaba ang itim at tuwid nitong buhok." Pagkabisa niya sa mga katangian ng babae, nakitang napalunok ang asawa. "No worries honey, hindi naman ito nakasuot ng white kaya for sure hindi siya white lady." Bawi nang makitang tila nahintakutan ang asawa sa sinabi niya. Tumawa na rin ang asawa kaya niyakap niya na lamang ito. Samantala, matapos ipasuri ni Divina ang balakang ay napagpasyahan din niyang umuwi sa paupahang tinutuluyan, kailangan niyang magpahinga lalo pa at medyo sumasakit pa ang pang-upo. Saktong nakauwi na siya nang biglang mag-ring at si Freya ang nasa kabilang linya. "Hello Besh, kumusta, bungad rito?" "Heto maganda pa rin Besh, ikaw, sa Ilocos ka na ba?" masiglang tanong nito. "Yes and guess what, aniya ritong pambibitin, nasampal mo na si Chloe. Kumakain ka na ng apoy ngayon o nasarapan ka ba sa paglalandi kay Mr. Diaz?" "Gaga, hindi no," sabad niya. "Esyos lang, oh ano na girl, ano nang update, marteng chika nito." "Guess," tila kinilig na natatawang wika. "Ay, alam na, nahanap mo na si Mr. Right, anito." "Loka, hindi no. Sabihin na nating nakasama ko lang naman ang fiancé ni Chloe," aniya. "Oh, no way," malakas na boses ni Freya sa kabilang linya. "How,
di makapaniwalang wika, hanggang sa kinuwento na niya ang nangyari at halos hindi mampat-ampat ang pagtawa nito sa kanyang sinabi, "What an epic fail," para magpapansin, "So kumusta naman ang puwet mo girl?" Tawang-tawa pa rin ito. "So far, okay na naman girl, salamat sa suporta ha." Pagtawanan talaga ako, aniya sa kaibigang di mampat ang pagtawa. "Sure ikaw pa, you're my best friend," anito na di naman apektado sa himig pagtatampo niya. "Okay sige na, at mukhang nakakaabala na ako sa lovang-lovang Uninuel," Turan saka nagpaalam sa kaibigan. Wala siyang nagawa kundi ang mag-order na lamang, yaman din lang at hindi na siya nakapamili pa. Ngunit bago pa man siya makahanap ng o-orderan sa isang restaurant menu na naruroon ay muling tumunog ang cellphone, abala ang mata sa menu at sa pag-aakalang si Freya iyon ay hindi na nagawang tingnan kung sino ito. "Besh, if magbubuska ka lamang sa pagkakabagsak ko sa mall." "Oh sorry," tinig ng lalaki kaya agad siyang napatigil. "Oh sorry too. Who's on the line, please?" Magalang na wika. "Hi, this is Raymond, yung nagdala sa'yo sa ospital." Mas lalong tumimes ang ngiti ni Divina nang marinig ang sinabing iyon ni Raymond. "Oh hi, napatawag ka, baka magselos ang fiancé mo niyan." "Hindi naman, actually kalalabas ko lang ng house nila. Heading home," anito. "Kaya pala, so, bakit ka napatawag?" Kunyari ay hindi ini-expect na tatawag ito upang kumustahin siya. "Mangungumusta lang, masakit pa ba?" Concern na tanong nito. "Medyo pero I'm getting better, sigurado ka. Sabihin mo kung nasaan ka para puntahan kita," anito pa. "Seriously I'm fine but if you insist then I will appreciate if you're going to bring me dinner since hindi na ako makapag-market," malambing na wika. "Oh sure, nagustuhan mo ba yung pasta or seafood? Anong gusto mong kainin?" Di magkanda tutong wika. "Any, hindi naman ako maarte," sagot rito. "Really?" Natatawang wika. "What's funny?" Di mapigil ang wika, "I just amazed. Ikaw na lang yata ang babaeng hindi maarte sa pagkain," anito. Tumawa siya, "Kahit ano kinakain ko kahit ikaw," flirt nito rito. Tuluyang tumawa ito, "I like you too," ngising tugon dahil alam niyang halos abot kamay na niya ito. "Then see you later." Aniya sabay baba sa tawag nito. "Two step closer," osel niya sabay ng pagtalam ng mga mata. Matapos nga ng 30 minuto ay naroroon na si Raymond at hinahanap siya. Buti na lamang at nakaayos na siya at nakapagbihis bago ito dumating. Mabilis na tinungo ang reception at naroroon na ito. Agad na lumawak ang ngiti nang makita ito at matamang naghihintay sa kanya. "Hi." "Hi," ngiti rin ito. "Come," aniya yakag sa unit niya. "He's with me," paalam sa receptionist at tumango naman ito. Nang makapasok sa unit niya ay agad nitong nilapag sa center table ang paper bags ng restaurant na inorderan nito. "Have a seat, wait at maghahanda ako ng mga plates," aniya sabay kindat rito. Nakitang umupo naman ito at maya-maya lamang ay dala na niya ang ilang plates at kubyertos. Bumalik pa siya para sa glass at tubig. "Thanks for the food," sweet na wika, habang inaayos ang mga plato sa harap nito. Nakitang napalunok ito dahil sa pagkakalantad ng kanyang cleavage gawa ng kanyang pagyuko. "Gusto mo ba ng alak?" tanong rito dahil may ilang bottle ng wine doon. "Sure," game na sagot nito. Batid na niyang effective ang pang-aakit rito. Mas lalo siyang napangiti nang makita sa isang sulok ang camera na setup niya matapos nitong sabihing pupunta roon. "Okay lang ba kung magdala ako ng seafood paella, some garlic bread with braised chicken?" "Sure, I told you, kahit ano kinakain ko." Mapang-akit na wika, sabay abot sa lalaki ang kopeta ng red wine. "Cheers." Aniya sabay upo sa malapit sa lalaki. Malapit na malapit yun kahit malawak ang espasyo pero mas maganda kung halos magkiskisa na ang balat nila. "Wow, this is great," anito sa hawak na kopeta. "Yeah," sabi niya na nakipagtawanan sa lalaki. Maya-maya ay masaya nilang pinagsaluhan ang pagkaing nakahatag sa harap nila. "Take this," aniya sabay subo sa lalaki. Ngumiti ito at tumingin sa kanya bago sinubo yun. "Oh, I really love paella. It was my favorite," saad sa kawalan. "Really, me too,"
Sabad naman ng lalaki, talaga, nakakatuwang malaman, aniya sa kamuling sinubuan ng lalaki, she knows na nakukuha lahat yun ng kanyang hidden camera. Halos simot nilang lahat at nang mapadighay siya sa kabusugan ay nagtawanan silang dalawa. Pasimpleng sumandal siya sa balikat ng lalaki, kasalanan mo ito, binusog mo ako, sisirito habang nakadantay sa balikat nito. Hindi naman ito umiwas kaya alam niyang gusto nito ang pagpapakita niya ng motibo, you want more wine, alok niya sa lalaki dahil nakitang mabilis nitong naubos ang alak na sinalin sa kopete nito. Yes sure, anito, agad siyang tumayo at kinuha ang isang bote ng alak ngunit bago yun dalhin ay binuhusan niya na muna ng gamot bago binalikan nito. Here's your wine, agad naman itong inabot na tila ba nauhaw, batid na niyang nadadarang na ito sa kagandahang nakalatag rito, suot ang white sleeveless at isang mixing beige shorts. Muli siyang umupo sa tabi nito at sinadya niyang naidantay ang kamay sa parteng kaumbukan nito. OH, Anito, are you okay? Patay mali siyang wika na animo ay hindi alam kung bakit ito apektado. No, paus na nitong wika matapos inisang lagok ang laman ng kapeta nito. It's showtime, aniya sa isipan, saka hinarap ang lalaki at tinangkang halikan, hindi siya nagkamali, dahil matapos niyang halikan ito ay sinibasab siya nito ng alak, naglilikot na rin ang mga kamay. It would be better in my room, Anas rito, gaya doon ay may camera rin doon. Mabilis na tumalima ito at hindi pa man sila nakakapasok ay agad na siya nitong niyakap. Raymond, paano ang fiancé mo? Aniya na animo ay nag-aalala pa. Tumigil ito ngunit bahagya lamang yun dahil tila nahihibang na ito sa kanya. Wait, paano ang fiancé mo? Giit niya. Nakitang medyo nainis ito dahil nabibitin, ayokong pag-usapan siya. Pero, tell me, if you want I will broke up with her. Anito sabay sibasab sa kanyang lobby, sa narinig ay napangiti siya, si Raymond, it's all yours, aniya sa isipan. Mabilis siya nitong binuhat sa kama niya, mabilis din ang ginawang paghubad sa kanilang mga saplot, naramdaman ang kabigatan nito, ang paghalik nito sa kanya pababa sa kanyang dibdib, sa leeg, sa punong tainga, pabalik sa dibdib pababa sa puson hanggang sa maramdaman ang kabigatan nito na palatandaang tumalab na ang pampatulog na nilagay sa inumin nito. Mabilis na inayos ang hinga ng lalaki saka siya nahiga at sumandig sa dibdib nito. Nakinikinita na niya ang magiging hitsura ni Chloe kapag nakita ang bedseen nila ng kanyang fiancé. Kung ano ang ginawa mo, yun din ang babalik sa'yo. Aniya sa isipan saka bumalik sa isipan ang sandaling napapayag siyang taglayin ang mukha ng isang Divina Sulamente. Handa ka na bang makita ang mukha mo? Sorry pero hindi na namin nagawang ibalik pa. Masyadong maraming bubog ang pumasok sa mukha mo. Mahabang paliwanag pa ng doktor matapos ng halos isang buwang recovery sa ospital. Nang ilapat sa harap ang salamin ay nasindak siya sa kanyang mukha. Tumulo ang kuha sa kanyang pisngi dahilan ng paghapdi ng ilang buhay pang sugat. No, palahaw niya. Bakit, impit na pag-iyak? Calm down miss, maisasaayos pa naman ang mukha mo. May new technology na tayo at kayang-kaya nang ibalik sa dati ang mukha mo. Yun nga lang ay kakailanganin mong sumailalim sa plastic surgery. Paliwanag pa ng doktor bago ito umalis. Matapos siyang umiyak mag-isa ay nilapitan siya ng mga taong tumulong sa kanya. Kung gusto mo ay tutulungan ka namin, kami ang gagastos pero sa isang kondisyon. Ang maang na wika ng Mama Narcisa niya saka tumingin sa asawa nito na tila kumukuha ng kakampi, kailangan mong taglayin ang mukha ng aming anak na si Divina. Ho, hilalas sa sinabi, mag-isip ka, maibabalik ang mukha mo at mabibigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo kung mamumuhay ka sa katauhan ng aming anak. Isang taon na ang nakakalipas ng kitlin ng aming anak ang buhay nito dahil sa isang babae, inagaw nito ang lahat sa anak ko maging ang dapat ay mapapangasawa nito. Kwento ng Mama Narcisa niya. Mag-isip ka hiha, hindi ba mas matamis maghigante kung marami kang pera at kaya mo nang tapatan ang mga taong umapi sa'yo? Pangungumbinsi naman ng asawa nitong si Darius, may punto ito, kaya wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin ang kanilang offer, ngunit humingi rin siya ng kondisyon ang mga ito, matapos maipaghigante ang anak ay ibabalik rin niya ang mukha niya sa dati, ayaw niya namang habang buhay na mamuhay sa katauhan ni Divina.